Mika, nakulong na nga kayo sa bahay ni Kuya. Sa taping, makukulong na naman kayo, lock-in taping. Sa Hotel 88 po. Oo. So, ready na kayo sa ganon? Oo naman po. As long na hindi po makukulong sa kulungan. Charot lang po. Hindi po. Hindi kami po. Ako po, personally, I can speak for everyone. Sobrang excited po namin lahat na finally magkasama-sama ulit kami. Kasi sobrang busy po namin lahat dito sa outside world eh. So hindi po kami nagkakaroon talaga na parang time na matagal na magkakasama. So this time, wala silang takas lahat. Magkakasama po ulit kami. So, anong nilulook forward mo sa serye na yun? Nilook forward ko sa serye is yung dynamics po ng lahat ng housemates. Kung paano po talaga na... Kasi closeness, relationship, yes, given na po yun eh. Meron na po kami nun eh. Meron na po kami bonding and all. Pero interesado po akong makita kung paano namin pagsasama-samahin yung dynamics namin sa actingan naman. Sa trabaho talaga. Kung paano namin yun mawo-work around po. Sa palagay mo, mas madidevelop kayo ni Brent dahil lock-in yan? Mas Alam mo, ako po, naniniwala ako talaga na pag nakakasama mo na madalas ang tao, madidevelop naman talaga yung relationship. Kasi kami as a whole po, ganun po ang nangyari sa amin sa loob ng bahay. So ako po, naniniwala po ako na madidevelop po kaming lahat sa loob ng bahay. Ay, sa loob ng bahay. Sa Hotel 88, pag magkakasama-kasama po kami. Lalo na po ngayon, wala na po mga camera, mas may freedom po kaming lahat. So, feeling ko po yung lahat ng relationship namin, mag-grow naman po doon. Anong level nyo na ba ni Brent? Level 36. Hindi 88, karot. Hindi. Ang level po namin ngayon, sobrang sobrang... Kami po, level? Ang hirap naman po nito. Oo. Pero nung una ka namin na interview, di ba, sabi mo hanggat maaari, ayaw niyo magsama ni Brent. Kasi may kanya-kanyang Ano, yung, saan po? sa DIPAD, nung na-interview ka namin, sabi mo may kanya-kanya kayong ni Brent. Kung pwede, iba yung love team, iba yung kanya, iba yung sa'yo. Nabanggit mo yun, di ba? Hindi po, siguro po yung sinasabi ko po nun is as much as we can po, gusto din po namin mag-flourish sa kanya-kanya naming for example, siya po sa fashion, sa ganyan. Ako po sa content creating, sa music, sa ganyan. Gusto din po namin mag-flourish ng separately. Hindi po kami makikage sa magkasama kami or love team kaming dalawa. Kasi in the first place po, yung relationship namin dalawa, hindi naman din po siya nag-start ng love team talaga. And even going out sa bahay ni Kuya, we never thought na magiging love team talaga kami. Kasi yung relationship na binuo namin sa loob ng bahay is really genuinely platonic. Pero hindi ka naman close sa love team, sa love teams. Kasi may mga artista na nagsasabi na ayaw na nila ng love teams or ayaw nila makilala sa love team. Open ka naman doon? Or Ako po, napag-usapan na din naman po namin yan ng mga friends ko po na di po kami close sa love. Hindi po namin sinasarado yung sarili namin o yung kakayahan namin pakiligin yung mga tao sa love team. Kasi kami, at the end of the day, alam naman din po namin i-separate yung trabaho talaga sa personal life po namin. Speaking sa Hotel 88 na series niyo, sa tingin mo, ano yung magiging challenge niyo bilang former housemates na magkakatrabaho sa isang serye? Siguro yung pinaka-challenge po na nakikita ko doon is kung ano din po yung advantage na meron kami, which is yung closeness namin lahat. For example po, si Islir, si Atik lang, ngayon pa nga lang po sa Call Me Mother, nahihirapan kami kasi sobrang funny po nilang dalawa. So siguro mahihirapan po tayo sa boys ni Kuya Chad. Siguro po mahihirapan kami kasi yun nga po, ang funny nila. So what if merong seryoso, hindi namin maseryoso, bigla matatawa kami. Ganun po. Pero aside from that po, wala naman po ako nakikita magiging problema namin lahat. They're very professional din naman po. You're doing this series, you have this new endorsement, and then meron ka pang book. Ano yung ginagawa mo to chill, to, let go, relax? Ano yung main cool down process? Cool down process po, nag-stay lang po talaga ako sa condo. At saka yung mga normal na ginagawa ko po before, dun ko po normally ginagawa. Cool lang. Like for example, parang trabaho pa rin pala po yun eh. Sulat ako ng kanta, ganyan. Na nagbabasa ako, nanonood ako ng series. Pero kasi po nanonood din po ako ng series at saka movie, tinitake ko din po siya as a practice po. Tinitingnan ko po yung expressions ng mga pinapanood. So parang trabaho pa rin. Ikaw parang you have a soft spot for kids, yung mga charity works. Do you plan to do this
regularly? Sorry. Yes po. Ako, sa lahat po ng mga tinutulungan ko, pinaka-soft po talaga ako sa mga bata po talaga. Kasi, lumaki po ako na magulo po yung childhood. So, kung ako po naguguluhan ako sa childhood ko with so much love around me, what more these kids na parang nasa bahay ang punan, may mga karanasan na masama. Kung ako nahirapan ng bata ko, what more sila? Kaya ako po, yung puso ko talaga nasa kanila talaga. So, every year, plan mong gawin to? Regularly nang gustong gawin to yung mga book reading, mga Actually po, not just distribution? every year. Kung hindi lang po siya, once a year. I make sure po, we make sure na every month po may tulong kaming ginagawa para sa mga bata or para sa mga tinutulungan namin. Even before naman po. So may plano ka sa birthday mo para sa mga bata? Yes po. Meron kang charity Yes. event? Actually, in-start ko po yung October 1st po. October 1 po, pumunta po kami sa... October 1 ba yung atin? Basta, simula po na October, tumulong na po kami sa Little mga... Art Foundation. Yes po, sa cancer patients, mga yan po. And dati po, before po, ang talagang ginagawa ko pag birthday ko, pag may nasasalantang bagyo, inuuna ko muna po yun na meron kami donation drive at saka charity work para sa mga bata matanda and sa mga tinutulungan namin na nasalanta ng bagyo. Kasi po, usually po, October po yung mga dami nasasalanta eh. So, nagina po siyang parang regular na nangyayari sa birthday ko na before ako pupunta ng party ko, magpapak muna kami. Yun po yung nangyayari. So, this year, may party ka na. May plan ka rin mag-party this year. This year po parang hindi na po siya kasya sa schedule po kahit itry ko po. Tsaka parang hindi ko na din po nakikita yun as something na parang lalagay ko pa yung time and energy ko para pumarty sa birthday ko. Kasi ngayong October po meron po kaming taping ng series, may isang movie po, then marami, basta puno po talaga. So hindi ko din po makita na malalagyan ko po yung time ko na uminom. Pero bakit yun yung wish mo? Yung sinabi mo kanina. Sayang, mababa yung mission. Corruption po. Kasi kahit po ako, taxpayer ako eh. Ako din po, malaki din po binabayaran ko sa gobyerno. So, syempre, siguro po pag natapos na ang korupsyon, namatay ang korupsyon, baka mas madaling mabuhay. Kasi, at least doon, pag namatay ang korupsyon, makikita mo saan napupunta yung taxes mo. Nakikita mo kung nakikita kasi mahal ng tax po, di ba po? Masakit sa bulsa magbayad ng tax. Aminin natin 'yan. Meron pa sugar tax. May sugar Tax pa. Oh my goodness. Pero pag sweet drinks. pero pagka po kasi nakita mo yung sa paligid mo na ang ganda-ganda ng Pilipinas, ang ganda ng like yung mga building na ang ganda ng nangyayari sa Pilipinas. Parang ma-justify mo sa sarili mo eh. Pero ngayon po paano mo ma-justify sa sarili mo? So, gusto mo nang ma-end yung corruption? Opo, parang Kahit gusto mo parang may makulong. Gano'n. gusto ko po may managot. May managot. Yun na lang po. So, Gusto ko po may managot sa corruption. Kasi tayo mga normal na Pilipino, wala tayong choice. We have to pay taxes. Tapos pag na-late pa tayo, meron pang penalty. May babayaran ka pa. Diyos ko, para ako ninanakawan taon-taon. Pag nagbabayad ako ng tax, Diyos ko, umiiyak ako. Ate Kat, Diyos ko. Pero sila, magkukorrupt sila. Tapos, sige, mag-iingay yung mga tao, magagalit yung mga tao. Tapos, pagkatapos ng ingay, pagtas ng galit, sana naman, balik na naman, yan na naman, okay na naman, hayahay na naman sila, mangungurap na naman. Kailangan po talaga may managot. Yan, I'm sure yan din yung gusto ng taong bayan talaga, ng mga Pilipino, may managot.